Amen. Welcome po sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Pwede bang batiin mo naman yung nasa kaliwa at kanan mo ngayon na magandang hapon? Amen. Alam niyo po, ang bawat isa sa atin dito ay expectant sa gagawin ni Lord sa buhay ngayong araw na to. Amen ba yon? Sino dito gusto mo ng word ni Lord sa buhay mo ngayon? Amen? Now, kung kayo po ay bago sa church na ito, it is your first time, you're welcome. Come as you are. And marami po kayong mamimit dito sa church na kung saan, same din na marami tayong mga struggles na nararanasan. But still, the Lord is with us all through everything that we can ever face in our life. And kaya nga yung series po natin ngayong month na to, ng June, is all about stronger than you think. Pwede bang sabay-sabay nating sabihin ng merong malakas na tinig, stronger than you think. And ito po, ang ibig sabihin nito sa Tagalog ay mas malakas pa sa iniisip o inaakala mo. Many of us sa church, hindi lang natin napapansin yan, people are coming to church pero hindi natin alam kung ano yung fini-face nila sa araw-araw. But we are here, nandito tayo, we believe because the Lord will encourage us. Amen ba yun? Through His Word. Sa gayon, anuman yung mga wounds natin, anuman yung pains natin, difficulties, mas magiging matatag ang bawat isa sa atin doon. And this afternoon, I want to talk about a specific person in the Bible. I know it's Father's Day, pero itong tao po na ito ay hindi siya nakapag-asawa, wala po siyang anak, but this person had planted many churches and parang siya na po yung tinuring na ama ng maraming mga believers way back 2,000 years ago. Ito po yung early church. And this person po is named, pakita natin, Apostle Paul. Sabihin nga natin, Paul. And ito pong lalaki na ito, kung iisipin natin, parang siguro kapag Christian, wala ka ng problema. Siguro kapag malapit ka kay Lord, wala ka ng mga pagsubok na harapin. But let me tell you na hindi exemption ang pagkakaroon mo ng relationship kay Jesus, hindi exemption ang pagiging maalam mo sa Bible, hindi magiging exemption ang pagiging religious mo sa problema. Kasi kahit ito pong tao na ito, may mga weaknesses din sa kanyang buhay. And I believe we come to church, meron din tayong strengths, pero most of the time, marami rin tayong mga weaknesses. Sino nga amin doon? Sabi nga ni Apostle Paul po sa 2 Corinthians chapter 11, pakita natin yung verse 30, "If I must boast, I will boast of the things that show my weakness." Diba sa atin parang kaya ba natin aminin yon, yung mga bagay na kung saan mahina tayo? But this person, mga kapatid, he was bold enough to share God's word. Pero tandaan niyo po, 2,000 years ago, hindi katulad ng kapanahunan natin. At siya po at that time was doing missionary work sa Europe and sa Middle East. And ito pong si Apostle Paul ay hinuhuli po ng maraming mga authorities. Dahil ang Christianity 2,000 years ago ay hindi naman po welcome sa buong mundo. Actually nga, pinapatay at pinaparusahan po ang mga Christians 2,000 years ago. Kung kaya sabi niya po, verse 32, next slide, "In Damascus, the governor under King Aretas had the city of Damascene guarded in order to arrest me." Next slide. Ang sabi, "But I was lowered in a basket from a window in the wall and slipped through his hands." So ito pong tao na ito, grabe, yung tapang niya to share God's word, pero meron ding time sa buhay niya na kung saan hindi naman siya bold enough to face the authorities, to face yung
death threat sa kanyang buhay, may time din, na kung saan siya po ay nagtatago. At alam niyo po, si Apostle Paul, ang dami niya pong naranasan sa buhay niya na iba't ibang mga bagay na kung saan masasabing, wow, sana gusto kong maging katulad nitong Bible character na ito. Kasi alam niyo po, si Apostle Paul in the Bible, next slide, ay nakakita po siya ng maraming mga visions. Ano yung visions na ito? Papakita natin. Actually, dinala rin po siya ni Lord sa paradise. No? Kung saan, nasaan si Jesus, nandoon din ang bawat isang mananampalataya. At ganito rin po, meron ding mga nangyari sa buhay ni Paul na masasabing mga miracles. Sabihin nga natin yung word, miracles. Sino nangangailangan ng miracle sa buhay niya? Alam niyo po, si Paul, kakaiba yung nangyari sa buhay niya kasi tayo siguro maraming beses na tayo nagpe-pray, hindi gumagaling yung pinagpe-pray. Pero si Paul, one time na nag-pray siya, gumagaling po ang mga may sakit. At one time din, sa third story ng building, merong nahulog na isang batang lalaki, nakaupo sa may window, nakatulog siya habang nagpipreach. Si Apostle Paul, bumagsak po, syempre po, namatay, pero pinag-pray ni Paul at muling nabuhay by the power of God. And alam niyo po, nagamit siya ni Lord sa ganung mga larangan. Kung kaya, makikita natin na si Paul, wow, ang amazing pala ng buhay nitong taong ito. At saka po, ang dami ring mga churches na naiplant niya. And alam niyo rin ba, na sa New Testament Bible natin, no? Meron tayong Old Testament and New Testament. Ang Old Testament ay 39 books. And ang New Testament naman ay, ilan? 27. At alam niyo po, yung sa 27 books na yon, 13 hanggang 14 epistles ang sinasabi po na naisulat ni Apostle Paul. So, makikita natin itong taong ito, marami siyang feats sa buhay. Kumbaga sa credentials, pasado itong taong ito. But let me tell you, sabi niya, one time, verse 3 ng 2 Corinthians chapter 12, and I know that this man, tinutukoy niya po yung sarili niya, whether in the body or apart from the body, I do not know, but God knows, verse 4, was caught up to paradise and heard inexpressible things that no one is permitted to tell. Si Paul po ay dinala ni Lord sa paradise. Nakita niya kung ano yung magiging future na pupuntahan ng lahat ng mananampalataya. Hindi niya alam kung namatay ba talaga siya at that time, pero nakita niya ang pupuntahan ng isang tao na kung saan siya po ay namatay. Pag siya ay namatay, meron siyang pupuntahan. And this person, mga kapatid, kahit siya ginagamit ni Lord mightily, kahit din may mga miracles, nakapagsulat ng books sa New Testament, pero still, alam niyo po, meron pa rin siyang mga weaknesses sa kanyang buhay. Sino ditong aamin, may mga weaknesses ka talaga? I believe lahat tayo. Pero alam niyo po, ito yung topic natin ngayong hapon na ito. It's all about wounded but winning. Pwede ba nating sabay-sabay basahin yan muli? 1, 2, 3, go. Wounded but winning. Tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit, we invite you in our midst. We believe, Lord, nabubuksan niyo po ang puso at isipan ng bawat isa sa iyong mga salita. You will encourage everyone. Kung saan, Panginoon, meron kang mensahe sa kanila through your word. Dalangin ko, Lord, kumilos ka po sa kanilang mga buhay and may their lives never be the same again. In Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Mga kapatid, whether we like it or not, meron pa rin talagang problemang darating sa buhay natin. May mga weaknesses tayo. At minsan, napakahirap talaga
ng buhay. Hindi ko po alam kung anong currently ginagawa nyo sa buhay nyo ngayon. Next slide please. Pwedeng nag-exercise ka, nagpapapayat ka, nagpapabuff ka ng katawan mo. This is so hard, sabi mo. O kaya nagtitrain ka naman sa isang sport para in the future din, ikaw ay maging athlete. Kung gusto mo maging kasama ka sa PBA or NBA, siguro nagtitrain ka mag-basketball or anumang sport yan, siguro volleyball naman. O kaya, sino naman dito mga nag-aaral ngayon? Meron bang mga nag-aaral ngayon? Taas naman kamay, mga nag-aaral. Come on. Ayan. Mahirap ba mag-aral? Mahirap. Pero kung makikita nyo sa baba, sa 3 pictures na nasa baba, that's the point ang sabi nila. Bakit? Kasi ang buhay talaga ay hindi magiging easy lang sa bawat isa sa atin. Hindi po ang pagka-Kristiyano mo ay parang way na parang easy na lang ang buhay. Kahit po Christian ka man or hindi, may relationship kay Jesus o wala, mahirap pa rin ang buhay. Kailangan meron ka laging gagawin, kailangan magpupush through ka in every step of the way. Pero alam niyo po, sa lahat ng bagay na ito, dito natin makikita na yung sufferings pala, hindi naman talaga siya entirely masama sa buhay ng tao. Actually, yung sufferings nakakapag-develop and sooner or later, may enjoy mo naman ang buhay mo at talagang magiging maganda ang kakahinatnan sa kabila ng mga sufferings na nararanasan natin. Next slide. Kaya sabi dito, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go. Life doesn't get easier. You get stronger. Kasi hindi nga madali ang buhay, pero kung patuloy ka nagpapatuloy sa ginagawa mo kahit mahirap, then mas magiging malakas ka. Kaya ang team nga natin ngayong month na ito is what? Stronger than you think. Pwede bang sabihin mo sa nasa kaliwa at kanan mo, you're stronger than you think. Next slide. God doesn't always remove the wound. God doesn't always remove the suffering sa buhay natin, but He always gives us the strength to win. Alam niyo po, ito ang kagandahan if we have a relationship with Jesus. Oo nga, life is hard, same as with a life na walang Jesus sa buhay, pero si Jesus, kita in the Bible na kung saan kahit na merong maraming nararanasang persecution, maraming nararanasang difficulties in life, but they can push on, move on sa kanilang buhay, achieve their God-given potential kasi they have Jesus in their life. And one of those people ang kilala natin, sino yon? Si Apostle Paul. Next slide. Alam niyo po, in serving God, yung wounds na meron tayo, yung weaknesses na meron tayo, doesn't disqualify us. But actually, it develops us. Alam niyo po, sa babasahin natin na next na verse, ay meron pong sinabi si Paul dito na meron siyang thorn in the flesh para po protektahan siya sa pagiging hambog or ma-pride. Tingnan niyo po, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 12, verse 7, because of these surpassingly great revelations. Ano yung surpassingly great revelations? Yung mga bagay na binanggit niya kanina, na siya po ay dinala sa paradise. Pwedeng yung mga taong nakikinig sa kanya, hindi naniniwala, supernatural yon, hindi naman nakakaranas lahat ng ganon. But si Paul, naranasan niya po yun. May nakita siyang mga bagay na hindi niya basta-basta may explain dahil it's a world wherein perfect talaga ang lahat and walang pain, walang sorrow. It's a world full of joy, a world full of peace. Pero tingnan niyo po yung sabi niya, therefore, in order to keep me from being conceited, ano pong sabi? I was given a thorn in my flesh. Can we say those words again? A thorn
in my flesh. A messenger of Satan to torment me. Now, si Paul po ay binigyan ng tinatawag sa Tagalog na tinik sa laman. I don't know kung narinig nyo na yan na tinik sa laman. Ano ba talaga yon? So, actually, yung thorn in my flesh, next slide, pwedeng tatanungin natin, Pastor, is it physical? Emotional po ba yon? Or something spiritual? Yan, maaaring yan yung pumapasok sa isipan mo ngayon. However, hindi naman talaga siya explicit sa Bible kung ano talaga yung thorn in the flesh. Hindi na inelaborate pa ni Paul. But some say, next slide, it was sickness. Dahil po noong unang panahon, wala namang tawag sa mga sakit at karamdaman. Wala pang science 2,000 years ago. Ang science lang po ay nangyari in the 15th century, 15th and 16th century, 400 or 500 years ago. Hindi natin alam kung ano ba talaga yung pinapagdaanan ni Paul at that time. Some say he is undergoing depression. Ano yung depression? Yung dahil sa puro negative yung nangyari sa buhay mo, you feel down in your life. Tandaan niyo po, every day, ang dami pong mga Christians ay pinapatay sa harapan nila. Dahil nga, iba yung religion at that time, and kahit po tignan nyo in the ancient times, puro po marami talagang human sacrifices ang ginagawa. Pero, life is important kay Jesus, kaya tignan nyo, ang utos ni Lord, it's to love your neighbor. And hindi rin siya exempted sa anxiety. Na kung saan pwedeng meron siyang fear of what will happen in the future. Kasi kita naman natin sa kinwento niya kanina, na kung saan nung hinahabol siya ng mga authorities sa Damascus, ano nangyari? Siya po ay nagtago. Saan? Sa basket. And pwede rin pong meron din siyang guilt from his past. Nagigilty pa rin siya sa mga masama niyang nagawa. Kasi bakit? Alam niyo po ba na si Paul mismo, siya rin po ay isang persecutor ng mga Christians bago po siya naging Kristiyano. And ang sabi nga rin po ng Bible, siya po ay talagang pumapatay ng mga Christians. So just imagine, itong taong ito, ayaw niya sa mga Kristiyano, pero binago ni Jesus, binago ng Diyos, ang buhay niya, bumaliktad 180 degrees ang buhay niya, imbis na i-hate niya yung mga enemies niya, minamahal niya ngayon, and na-transform yung buhay niya into something with a purpose na magmahal talaga ng kapwa. Alam niyo po, pwedeng hinahunt siya ng past niya, na kung saan pwedeng iniisip na, ay, paano na yung mga taong nasaktan ko before? Baka hindi naman din ako worthy. O kaya naman, pwede rin pong itong bagay na to ay isang relentless persecution. Talaga pong walang humpay na kung saan lagi niyang nararanasan ang mga bagay na threat sa buhay niya. But maybe mga kapatid, that's the point. Si God talaga, hinayaan niya na maging malabo at hindi alam kung ano ba talagang ibig sabihin ng thorn in the flesh na ito. So we could all find ourselves in it. Bakit? Ito ang reality mga kapatid. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. We all have thorns. Whether you like it or not, we all have thorns. Makikita po natin later on kung ano ba talagang ibig sabihin nito sa text explicitly dahil may mga hints na binigay si Paul. Pwede po itong next slide, weaknesses na sana wala ka. Alam mo sa sarili mo, sabi nyo kanina, sinong may weaknesses dito? Ako po. Kung aware ka kung anong weaknesses mo, may time ba na kung saan inisip mo, sana wala na lang ako nito? Sana hindi na lang ako ganito. Kapatid, pwedeng yan yung thorn in your flesh.
O kaya naman, it can be something na kahihiyan na hindi mo mabubura sa isip ng mga tao sa paligid mo. Yung bang image mo, ganyan na talaga. Tapos kahit anong gawin mong pagpupursige, ganun pa rin yung tingin ng mga tao sa'yo. Or pwede rin na kung saan laging yung image mo sa sarili mo hindi rin maganda. Laging merong negative voice sa isipan mo na bumubulong. Ay, hindi ka talaga karapat-dapat dyan sa position na yan. Hindi ka worthy. Hindi ka favorite. Hindi ka magaling. Laging pumapasok sa isipan mo yun, tapos lagi mo rin siyang nilalabanan. And pwedeng, ito rin, yung thorn na ito, mga bagay na kung saan, na ipapanalangin mo na tanggalin ni Lord. Pero magtataka ka, bakit kaya nandito pa rin tong bagay na to sa buhay ko? And si Paul, tignan niyo po yung sabi niya kanina, next slide. Therefore, in order to keep me from becoming, conceited. Ano yun? Ma-pride. Yung tingin niya, mas better siya sa iba. Mas holy siya na Christian sa iba. Mas righteous siya kesa sa iba. Anong sabi? I was given a thorn in my flesh. Dito natin makikita na sometimes, yung mga bagay na meron pala tayo kung bakit hindi tinatanggal ni Lord, hindi yun punishment sa buhay natin. Actually, next slide, Paul did not saw his wound as punishment. But what? He saw it as God's protection. Na pinoprotektahan siya ng Diyos kasi bakit? Ayaw ng Diyos na magkaroon ng pride si Paul. Na magtiwala siya sa sarili niya, sa galing niya, sa husay niya, sa title na meron siya. And sometimes we all have that inside of us. Dahil sa title mo, you feel that you're better than others. Pero tandaan niyo po, lahat ng tinataas nila ang sarili nila, binababa. Amen? Si Satan, he wanted to be like God. He does not want God to be in his life. Ano nangyari kay Satan? Binagsak. And probably, si Paul, kaya niya nararanasan yung bagay na ito para hindi nga talaga siya magmataas. Katulad ng sabi niya. Kasi hindi na siya magtitiwala sa Diyos kung ang buhay niya rin ay nakikita niyang okay na naman ako kahit hindi ko kasama si Lord. Kahit okay naman ako kasi perfect na ako. Hindi naman ako katulad ng katabi ko. Hindi naman ako katulad ng iba. Kaya dito natin makikita, next slide, mali lang akong spelling, God doesn't always take away what hurts. May hurt ka pa ba na nararanasan in your heart? Mga sinabi ng mga tao sa puso mo na nakasakit sa'yo, tapos hindi mo pa rin makalimutan. Kahit ilang years na ang nakakalipas. Sometimes actually God uses it to shape who you are becoming. Hindi lang natin nare-realize. Anong mapapansin nyo po, next slide, sa bowl na ito? May napapansin ba kayo sa kanya? Nakakita na ba kayo ng ganito? Sino nakakita na ng ganyan? Meron ba? O ngayon lang? Ngayon lang. Ayan. Alam niyo po, yung ganyang bowl, hindi yan talaga dati basag. No? But it was broken. And nakita ko, next slide, yan pala yung tinatawag na Japanese na art. Ang tawag ay kintsugi. Sabay-sabay nga natin sabihin yung word, kintsugi. Ayan. It's actually the Japanese art of mending broken objects using gold or silver epoxy. They believe, yung mga Japanese na ito, they believe that when something has suffered damage and has a history, ano nangyayari? It becomes more beautiful. Sa mga Japanese, mga kapatid, ang hilig nila is kumain sa bowl, di ba? Yung ramen, o kaya kahit yung rice nila nasa bowl lagi.
And they have these special bowls in their life. Pwedeng regalo ng nanay niya, naaalala niya yung parents niya kapag meron siya noon, pag doon siya kumakain. But hindi naman talaga lahat ng nasa world na ito is meant to last so long. Sometimes it can be broken. Katulad na lang ng bowl na ito. But if it has a history, mga kapatid, kahit na nagkaroon yan ng lamat, nasira, tignan nyo ngayon, ano nangyari? Balikan nga natin yung picture. Ano na ngayon? Parang nagkaroon ng design. Dati plain lang yan. Tama? Plain lang na kulay blue. Ngayon, because of its broken parts, nagkaroon ng design. Kaya dito natin makikita, kahit sa buhay pala natin, next slide please, yung thorn na meron tayo is proof that God is not done with you. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. And it is a proof that God is still working in you. At pwedeng, merong breakings na nangyayari, pero God can all mend it. God can, katulad nung Japanese bowl na yan, lagyan niya ng gold or silver epoxy, tapos mas magiging maganda tignan. Amen? Next slide. When God doesn't remove it, yung wounds natin, He redeems it. Bakit? Alam niyo po, humingi si Paul ng relief. Humingi siya na, Lord, tanggalin niyo naman to sa buhay ko. Yung wound na ito, Lord, yung thorn in the flesh na ito. Pero actually, ang binigay sa kanya ni Lord, hindi healing, hindi rin tinanggal ni Lord yung thorn, pero revelation kung bakit nga ba nangyayari yung bagay na to sa kanyang buhay. Tignan niyo po, ang sabi, 2 Corinthians chapter 12, verses 8 to 9. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Ilang beses? Ilang beses? 3 times. And tignan niyo yung word, hindi basta humingi. Ang word po na ginamit ay pleaded. Sabihin nga natin, pleaded. Paano ba kayo nanghihingi sa nanay niyo? Yun talagang pinipilit niyo sila. Halimbawa, naibigyan mo naman akong baon o kaya bilang mo akong bagong laruan. Anong ginagawa mo? Mama naman please naman. Di ba? Minsan nga nagwawala ka, umiiyak ka, naglulupasay ka. So just imagine Paul saying, Lord, please tanggalin niyo to sa buhay ko. 3 times, pero walang sagot si Lord na yes. Tignan niyo yung sagot ni Lord sa kanya, kakaiba. But He said to me, sabay-sabay nating basahin to. Come on, maybe this is for you, kapatid. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Tignan nyo, no? Sabi ni Lord kay Paul, yung biyaya ko, sapat sa'yo. May kahinaan ka, pero kaya mong malagpasan yan, madala kung ano man yung dinadala mo, dahil kasama mo ako. Kaya sabi ni Paul, therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Kaya tignan niyo po, when someone knows na mahiyain ka, pero pag nakita ka nilang ikaw yung nangunguna ngayon, nagli-lead sa group nyo, o kaya nagsishare ka ng gospel, nagli-lead ka ng mga tao, kumikilala ka sa kanila, parang nafe-feel nila, nawawala yung hiya nito Nagkakaroon siya ng kakaiba sa buhay niya. It's actually not them. It is God's grace sa buhay nila. Because sabi ng scripture, God's grace is sufficient for you. Sabihin mo sa katabi mo, sapat ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. And actually, next slide, God said no
sa plea ni Paul, hindi dahil sa hindi naman siya mahal. Tandaan nyo, hindi naman ganun ang magulang, di ba? Kapag umayaw ang magulang sa gusto ng anak, hindi na ba kagad mahal? Hindi, di ba? Mahal pa rin naman. But because God had a purpose for what Paul wanted to avoid. And sometimes, alam nyo po, next slide, what feels like an answered prayer is actually God's greater answer. Na iniisip natin, Lord, please naman, sana po ito mangyari. Lord, sana ibigay niyo po sa akin to. Kaya lang ang sabi naman ni Lord, no. Bakit? Pwedeng isipin mo, anong ang purpose ni Lord doon? Gusto kanyang protektahan? And ito yung plano niya sa iyo para matuto ka sa mga bagay na yan. Iniisip kasi natin, at times, we know better than God. But let me tell you, next slide, yan. Ang biyaya ng Diyos, hindi laging napapatunayan sa subtraction. Parang, ay, biyaya ng Diyos, nawala ang problema ko. Biyaya ng Diyos, nawala yung pain sa buhay ko. Madalas, actually, napapatunayan ang biyaya ng Diyos habang dumadaan ka sa iba't ibang uri ng problema. Ano nangyayari? Nakakaya mo. Kaya tignan nyo, kung may mga taong they went through a lot in their lives, ano mangyayari? Jessica Soho, may Tony Talks ang buhay nila. Bakit? Because they went through a lot. And it's not because naging madali ang buhay nila. It's because, yes, their life was hard, pero all along, nagpursige sila, and God was still with them through it all. Kaya sometimes, God won't always change the situation, but He will change you in the situation. Ikaw yung babaguhin ni Lord. Katulad ng mga pinakita ko kanina, sa pag-aaral. Oo nga, ang sipag-sipag mo, wag mo natin pakita yan, sa pag-aaral. Ang sipag-sipag mo, tapos talaga nagkakabisado ka, talagang nagpupuyat ka, minimemorize mong maigi yung mga dapat i-memorize, nagsosolve ka ng mga problems na mahirap i-solve, nagtsatsaga ka na mag-aral. It's part of life. And masasabi mo, na kaya ko. Kaya ka nakagraduate. Hindi na kayang mangopya, kundi na kayang magsikap. Kaya, sometimes, doon natin makikita, kaya ko po sinasabi sa inyo na ang suffering, it's not entirely bad. It actually helps us. Dahil hindi naman talaga isang hakbang, payat ka na, hindi naman isang barbell lang, may muscles ka na. It takes a lot of time, it takes a lot of practice, and later on, gaganda rin yung situation mo. Not because malakas ka, but it is God who is with you. Kapag ngayon, napagtagumpayan mo yung mga bagay kung saan ka mahina, makikita mong hindi ako to, sa tulong ng Diyos to sa buhay ko. Kung nahihirapan ka mag-aral, alam yon ng mga kaibigan mo, dahil sinishare mo sa kanila weakness mo. Pero kapag ikaw, nagulat sila, sumipag ka. Nagulat sila, talagang naging, palaaral. Yun ay pagpapakita ng biyaya ng Diyos ngayon sa buhay mo. Amen? Kaya pwedeng sinasabi natin, next slide, Lord, tanggalin mo po itong anxiety ko. Yung bang advance mag-isip, you're fearful for your future. Pero baka the Lord naman is saying sa buhay mo, next slide, binibigyan kita ng biyaya para makahinga sa mga nararanasan mo. And maybe, umaten ka dito ngayon,
Next slide. Sinasabi mo, God, sobrang broken ako. Pwede kang galing sa isang broken relationship, broken family, pero sinasabi rin naman ni Lord sa iyo, next slide, kaya kong kumilos sa buhay mo kahit sa mga broken vessels. Amen? Katulad nung kanina, yung bowl, nabasag na siya. Pero pwedeng i-mend ni Lord, maging maayos. Imbis na dati, walang design, ngayon nagkaroon ng design. Next slide. Kung hindi po inalis ng Diyos ang thorn, yun ay dahil may gustong gawin si Lord sa buhay mo na hindi pwedeng mangyari kung wala ang thorn na yun. Naintindihan niyo ba yun? Pwedeng kailangan talaga yung thorn na yun sa buhay mo para may ma-mold si Lord sa'yo. Kaya sometimes, next slide, God will use that pain for it to produce humility sa buhay mo. Na si Lord yung pagkatiwalaan mo. Lord, tulungan niyo po ako. Ikaw lang yung maaasahan ko sa buhay ko. Kasi most of us, kapag walang problema, hindi na atin ng church, hindi na magpe-pray, pwedeng kinakalimutan na natin si God. When we have all the blessings, nakalimutan na natin, sometimes yung nagbe-bless sa atin. Kapag merong mga taong, nakakausap tayo, parang wow, grabe naman yung buhay nila, they're blessed, pwedeng naiinggit tayo. But pag tinignan natin, kasama ba talaga nila si Lord sa buhay nila? Yung wealth din ba natin talagang madadala ba natin yon in the future kapag tayo rin ay namatay? Or what we do today can impact eternity. Kaya sometimes, yung weaknesses natin, nandiyan, totoo, pero nagre-reveal naman ito ng character natin. May wound tayo, yun ay dahil para maging kay Lord pa rin tayo. Ayaw ni Lord na mapawalay si Paul sa kanya. Alam niyo po, si Paul, isa siyang matalinong tao. Nakikipag-discussion po siya sa mga iba't ibang Stoic philosophers. Siya po ay nakapag-aral din sa isang mataas na paaralan noon kay, anong pangalan niya? Gamaliel. And alam niyo po, pwedeng maging conceited si Paul that he is better than others. Hindi ko na kailangan ng lahat ng to. Meron na akong achievements, may title ako. Ang dami kong malalagay sa resume ko. Tanggap na siguro ako kahit saan ako mag-apply. But look at his life. Entirely still dependent kay Lord. Next slide. Kaya, ang bagay na ayaw mo, pwedeng maging dahilan para ikaw ay patuloy na lumapit sa Diyos. Ayaw mo nga, pero makakatulong sa iyan para mapalapit ka lalo sa Diyos. Tignan na lang po natin ang puno na ito. Pwedeng maisip natin, konti na lang po siguro, mabubunot na yung puno na yan. But actually, what science says, next slide, ang isang puno po na lumalago sa malakas na hangin, mas lumalalim ang roots. Bakit? Kapag ang isang puno halos mabubunot na, after ng wind, yung roots niya mag-grow ulit. Lalalim ulit. Maghahanap ng mas malalim pang parts. Kaya if there is no wind, wala ring paglalim na mangyayari sa puno. Your thorn actually might be the wind that makes you stronger. Kaya tignan nyo, may mga nagsasabi na sa dinamiko ng pinagdaanan, lahat yun nangyari sa buhay ko kaya ako naging malakas. Bakit nasasabi yun ng mga tao? Kasi yung problema, yun din yung nakakapagpalakas sa buhay ng bawat isa. Next slide. Last but not the least, weakness isn't the end. It's actually the entrance to power. Ito po yung pagbaliktad ng lahat ng sinasabi ng mundo.
Ang sabi po ni Paul sa verse 10 ng 2 Corinthians chapter 12, that is why for Christ's sake, anong sabi niya? I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. Sabi niya, for when I am weak, then I am strong. Ang mundo po, laging sinasabi kasi sa atin, kailangan, next slide, maging strong ka, confident. Huwag nilang makikitang nag-struggle ka o kaya mahina ka. Pero tingnan nyo, no, the Bible is different in a way. Ang sabi naman ni Paul, I'll boast about my weaknesses. Bakit? Kasi pag nakikita ng mga tao kung saan ako mahina, pag nakita nilang malakas ako, doon sila magugulat. And hindi ako yung mag-glorify, it is the Lord. Kasi alam na nila mahina ako doon eh. And kung magkaroon ng pagbabago sa buhay ko, it is not on me, it is on God. Kasi, next slide, ang strength natin, often, it impresses people. Pero yung weakness natin, ini-invite natin si God na si Lord, Lord, tulungan niyo po ako. Mag-e-exam ako. Lord, tulungan niyo po ako. Magre-review ako. Lord, malapit na yung deadline. Tulungan niyo po ako. Tulad na lang din, kung paano ang bawat isa sa atin tinanggap si Jesus sa kanyang buhay. Are you someone who accepted Jesus in your life? Meron ba dito tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo? Kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, you are God's vessel. And alam niyo po, ang buhay ng bawat isa sa atin, next slide, parang katulad ng pot na ito. Ano makikita nyo? May crack. Tama? Because we all have thorns. We are all broken before God. Pero ano nga bang makikita kung may ilaw sa loob natin? Sa loob ng vessels. Kapag may crack, ang nakikita ay ano? Yung ilaw. And that is why your weaknesses is the place where God's light breaks out. Yung kung saan ka mahina, doon nakikita ang biyaya ng Diyos naman sa buhay mo. Oo nga, nakikitang dumadaan ka sa mga mahigpit na problema ngayon, pero nakikita rin naman yung biyaya ng Diyos sa buhay mo kasi nagpapatuloy ka. Kahit mahirap, kahit hindi madali, nandiyan ka pa rin. You still trust God in spite of the difficulties of life. Kaya it's time, mga kapatid, na wag na tayong magpanggap. Wag na magpanggap, Pastor? Next slide. Wag na tayong magpanggap na malakas. Di ba, madalas gusto nating i-impress. Pag tinanong ka, okay lang ako. Kahit nga, di ba, sa job interview, ito na naman, makukwento ko na naman. Sabi nga nung ini-interview sa HR, kaya ko po yan, sir. I can handle pressure. I can multitask. Sabing ganon. A month later, a year later, ano ba naman yan? Ang daming binibigay sa akin na trabaho dito, nape-pressure na ako. Di ba? So makikita natin na kung saan kailangan maging honest lang din tayo for who we are. Hindi natin kailangang magpakitang tao. Kasi ang hirap nun. Tama? Ang hirap din mabuhay sa kasinungalingan. Amen? But what we can do is actually be true to God. Lord, dito ako mahina. Dito yung nakikita kong malakas ako. Ito yung kailangan kong i-improve sa buhay ko. Tulungan mo po ako. And that is faith. Bakit faith? Faith is actually not just knowing God. Nakilala mo si God. Faith is trusting God. Pinagkakatiwalaan mo siya
in the difficult situations ng buhay mo. Lord, may pinagdadaanan ako ngayon, pero alam ko, Lord, kahit hindi ko nakikita, may ginagawa ka sa buhay ko. Amen? Amen? Kaya kapag nasa isip mo, hindi ko naman kailangan si Lord, that's pride. Bakit? You think na ang creator ng buong mundo, hindi niya alam kung anong kailangan mo. You think na ang Diyos that is all-powerful, mighty, all-knowing, omnipresent, parang hindi niya alam yung past, present, and future and what's best for you. That is pride. Kaya, we must humble ourselves kasi ang lahat na nagpapakumbaba, tinataas. Amen? Kaya, lahat tayo sa church, huwag niyo pong isipin, inside of this church, perpekto na tong mga taong ito Banal-banal na to. Lahat tayo umaattend sa church, hindi dahil sa tayo ay perfect, but we want our lives to be changed. Amen? By the grace of God. Lahat tayo wounded. Lahat tayo broken. Lahat tayo may thorns in our life. And we need God in our life. Kasi ang world, wala namang maibibigay sa atin na solution sa sufferings. Kung ang buhay natin ay tayo lang talaga ay dust particles lang sa mundong ito at walang creator, then anong purpose ng buhay natin? Wala. But the thing is, kitang-kita natin, kung merong creation, kung merong intricate design, merong designer, merong creator. Kaya rin ang katabi mo, ang bawat isa sa atin, ang building na ito, ang nakikita natin sa paligid, oo, hindi yan aksidente. If something is an accident, magulo. Pero nakikita natin, maayos ang paligid. Kahit din yung katawan natin, kahit din mga hayop, kahit din yung tamang-tama na hangin para makahinga tayo, tamang-tama na weather para mabuhay tayo, lahat yun, it's part of a creation of God. Kasi bakit? Merong designer, merong creator. But know na si God, hindi siya yung malayong Diyos na hindi mo makakausap, na wala siyang pakialam sa'yo. Actually, si God, He wants to meet where you are. Katulad ni Paul, wounded siya. Pero He revealed Himself kay Paul. Kaya ang tanong ko po sa bawat sa inyo, isa sa inyo, next slide, saan ka wounded? Wounded ka siguro sa maraming mga bagay, negative things na nangyari sa buhay mo. Wounded ka, pwedeng dahil meron kang sickness na hindi gumaling-galing. Wounded ka dahil merong past na nagawa ka na hinahunt ka pa rin. At pwede rin wounded ka kasi marami kang hurts sa puso mo. But take note of this, kapatid. Next slide. Sabay-sabay natin basahin. I might be wounded, but God's grace is enough. Pwede bang sabay-sabay natin sabihin niya na may malakas na tinig? 1, 2, 3, go. I might be wounded, but God's grace is enough. May biyaya ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Kaya, people show up sa church, nakangiti yan, welcoming you, huwag mong isipin na parang wala namang pinagdadaanan yan. Marami. Lahat tayo meron eh. We all have thorns. Amen? But still, that person shows up, nagpapakita that God is with him. God is still with her. God is not done with you. Amen? Kaya
ito sana yung maging prayer natin ngayong hapon na ito. Ang prayer natin, Lord, kung hindi niyo po tatanggalin, gamitin niyo po ang thorn na ito para maipakita ang biyaya mo. I'd rather have a thorn and your power than a painless life without your presence. Let that be your prayer. Oo nga, painless yung life mo pero wala ang presensya ng Diyos. Ano yun? Ang presence ni Lord, it's the only presence that has love, joy, peace, lahat ng klaseng bagay na that is good. Imagine a painless life na wala si Lord. Ano yun? It's nothingness. Kaya magiging walang kabuluhan ang buhay if wala si God. Oo nga, we have thorns, pero nakakaya naman natin. It's all by the grace of God. Amen? Tayo ay manalangin. I want to pray for you this afternoon. Kung ikaw yung tao na yon na wounded, alam mo sa sarili mo, you have a thorn in your life. Pinagpipray mo na, Lord, sana mabago to sa family ko. Kaya lang parang di binabago ni Lord. Lord, sana mabago to sa ugali ko. Kaya lang di binabago ni Lord. Lord, sana mabago to sa buhay ko. Kaya lang parang wala pa rin nangyayari hanggang ngayon. Kapatid, maybe the Lord has a message for your life. Katulad ni Paul, gusto kanyang manatili sa Kanya. Kaya nangyayari siguro yan dahil meron siyang purpose sa buhay mo. Kung ikaw yon na nangangailangan ng presence ni Lord, pwede bang itaas mo yung kanang kamay mo? Kahit saan kayo nakaupo, wag mo na gayahin yung nasa kaliwa mo, kanan mo. If you're just that person, I want to pray for you. Lord Jesus, batid niyo po yung pinagdadaanan ng bawat isa sa kanila. You know, Lord, every thorn in their hearts, every thorn in their lives. Lord, we believe na katulad ni Paul, you have a message sa buhay ng bawat isa sa kanila. Kaya rin siguro, Lord, hindi mo tinatanggal dahil gusto mong makita ang biyaya mo sa kanilang buhay. And I pray, Lord, maranasan nila yung biyaya mo na yun sa kanilang mga buhay. Whatever they're going through, Lord, palakasin niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng wisdom. Bigyan niyo po sila ng strength. Lord, at ganun din po, perseverance, patience. And may they find peace in the midst of chaos. Lord, yung naguguluhan man yung isipan nila, nasasaktan man sila sa mga past nila, nasasaktan man sila, Panginoon, sa iba't ibang mga bagay. But I pray, Lord, may your love cover each and every one of them. Holy Spirit, touch your people. Lord, salamat dahil ngayon yung prayer po namin sa inyo, may makita ang biyaya mo sa amin. Lord, kailangan namin yung kapangyarihan mo. Without you, we are nothing. Di mo kami kailangan, ikaw ang kailangan namin. Kaya Lord, I pray, anumang problema nila na pinagdadaanan, kayo po yung magdala ng solution ayon sa inyong kalooban. Lord, we thank you and bless you this afternoon. We want to give you, Lord, all the praises and glory. We thank you, Lord, for the answered prayers. In Jesus' name. Come on, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Come on, can we give